sabihin. At siguro naman, pag pinakita ko itong watawat na to, Maria Josefa o Ate Aimee, Apo Bongit, alam nyo kung ano ibig sabihin nito? Oras na. Itigil na natin ang kalokohan ito. Itigil na natin. Baka pwede pa natin mapag-usapan. Ako, okay lang. Sige. Sige po. Marcos, Bongit, Pakay ko sa lakas-lakasan konti po. Okay po, okay. Ginang Maria Josefa, Marcos, alam mo kung ano ang mga ginagawa ng pamilya niyo sa bansa natin. Unang-una sa lahat, nais kong ipabatid sa inyo at ipaalam sa inyo kung kaya ninyong apakan at yurakan ng inang bayan at kayo ay naglilinang ng mga tao sa mga fabricated documents na mga ginagawa. Pamilya Marcos, please lang, tigilan na natin ang kalokohang ito. Huwag natin ipilit ang isang bagay na hindi naman pag-aari natin. At sa ngalan ng Tres Personas del Espiritu Santo, alam natin ang divine intervention kapag gumalaw. Alam nyo kung saan kayo pupulutin. Ikaw naman, Apo Bongit, ilang beses akong nagliham sa iyo, hindi mo pinapakinggan. Pati boses ng taong bayan, pinapabayaan nyo. Gumagawa kayo ng mga fabricated documents, gumagawa kayo ng mga bagay na wala namang katotohanan at walang katuturan. Kaya ngayon, bilang ako, apo ng aking lola, na si Commander Ligaya, si Mama Inday ng Alawit, Zamboanga del Norte, sakit lang po. Kasi, sakit po bilang ako, si Maria Isabel, apo ni Lola Ligaya, ni Mama Inday ng Kalawit, Zamboanga del Norte, nais kong ipakilala sa inyo kung sino ang nakiusap nung unang panahon, nung panahon pa ng inyong ama. Walang iba yun, nakiusap sila sa lola ko. Pero anong ginawa ninyo? Binigyan kayo ng pangalawang pagkakataon tapos hindi niyo ginawa. Imbis na tumulong kayo sa taong bayan, anong ginawa ninyo? Gumagawa kayo ng mga fabricated documents, gumagawa kayo ng mga walang katuturan at walang mga... Alam nyo na yun sa sarili nyo, tigil na natin itong kalokohang ito. Itigil na natin. Oras na. Alam naman natin walang masamang tinapay lahat tayo. At saka wala namang itim na toro na pwede maging puting tupa. Kaya pakiusap lang. Pakiusap ko lang sa iyo, Apo Bongit. Alam naman natin kung ano yung totoo. Alam nyo rin yan sa inyong sarili. Huwag natin ipilit ang isang bagay na imaginative. Be realistic. Huwag natin akuin ang isang bagay o isang sitwasyon na hindi natin kaya. At alam niyo yun kung ano ang ibig kong sabihin. At siguro naman, pag pinakita ko itong watawat na to, Maria Josefa o Ate Aimee, Apo Bongit, alam nyo kung ano ibig sabihin nito? Oras na. Itigil na natin ang kalokohang ito. Itigil na natin. Baka pwede pa natin mapag-usapan. Hindi ako maglalakas loob dito kung hindi dahil sa taong bayan. Pero dahil kayo, wala kayong awa sa mga tao, sa taong bayan, pues, alamin nyo na lang kung anong ibig sabihin nito. Alamin nyo kung ano ibig sabihin nito. Madam Marcos, alamin nyo. Ngayon, huwag nyo pong hintayin na dumilim ang paningin ng isang taong nakikipaglaban para sa tunay na pagbabago ng bansang Pilipinas. Divine intervention, divine justice, alam natin for the final victory. Ang katotohanan ang
Didesisyon at ang katotohanan ang magbibigay ng hustisya sa ating bayan. Tama na, itigil nyo na. Alam naman natin pareho na isa din kayo sa nasa likod sa lahat ng mga nangyayari. Sa buong alam nyo na yon. Kaya wag kami. Tapos na, itigil na natin to. Itigil na natin ang kalokohan. Madam ID, Madam Josefa, sa ngalan din ng iyong lola na si Maria Isabel, please lang, itigil na natin ang kalokohan ito. Kung ayaw nyo, baka hindi na kayo makakausap pagdating ng araw. Please lang. Yun lang. Isang pahaging, isang mahiwagang pahaging o misteryosong pahaging, pero ito ay may kinalaman sa atin. Lagi niyong tatandaan, ang taong kahit gaano man kataas ang antas na narating natin dapat sa ating buhay, panatilihin natin nakaapak ang ating dalawang pasanupan ng walang tsinelas. At higit sa lahat, oras na rin para itigil ang inyong mga kalokohan at oras na din para muling tingalain ang bansang Pilipinas. Alam na alam nyo yan sa inyong sarili. Binigyan kayo ng pangalawang pagkakataon, hindi nyo ginawa. Kaya ngayon, ora mismo, sa ngalan ng Tres Personas del Espiritu Santo, sa taong bayan, ang tunay na laban, kaya kayo, umalis na kayo dyan. Pag hindi pa rin kayo umalis, hayaan natin na ang divine intervention at divine justice ang magsusukin sa inyo. Tandaan nyo to. Tandaan nyo to kung kanino mga dugo ito. Marcos, sige. Magkikita pa tayo sa pinali. Salamat. Thank you, ma'am. Thank you po, thank you. Yung mga hindi nakarating dito, pwede po kayo na tumuloy doon at sama-sama po tayo, magtipon-tipon po doon, magtitipon ng taong bayan. Taong bayan para sa atin po yung pagtitipon na yun doon sa Diwasang Bonifacio. Katulad ng ginagawa natin ngayon dito, nagpapahayag tayo ng damdamin natin na ginagaranteya ng Section 4 ng Article 3 ng 1987 Constitution na tayo ay malayang makapagpapahayag ng ating damdamin, ng ating saloobin. Ito po ay para sa lahat. Ito'y karapatan natin, kapakanan ng ating bansa, ang ating pinag-uusapan dito. Mabuhay kayo dyan, Morales. Yung picture mo, makita mo. Rebels. Commercial. Okay, commercial. Siyempre, huwag tayo masyadong seryoso sa stress tayo lahat, ano. Kaya, kalma lang tayo. Sila yung stressin natin. Huwag tayo yung magpa-stress sa kanila kahit sobra na yung stress na ibinibigay sa atin ng gobyerno. Laban lang tayo. Laban lang tayo. Darating ang panahon, magbabayad din yung mga yan sa mga katarantaduhang ginagawa nila sa atin. Sa bayan, sa Pilipino, lalo na sa mga OFW na naghihirap ngayon, tinitiis yung lungkot na mahiwalay sa pamilya nila para makapagtrabaho at buhayin yung pamilya nila dito, na nagtitiis sa ibang bansa, na ginagago ng gobyerno, pinangakuan, na hindi naman natupad. Kaya laban lang po tayo, mga kapatid. Hindi man ngayon, pero darating yan. Excuse me, Madam Bibbles, no? Makailan lang kasi, kumbaga, yung talking about dun sa 29 daw umano na bigas, natupad na daw umano nila. Malapit na daw umano sila sa 20 pesos. Ano yung opinion, reaction nyo pa about yan? After nga ng 29 pesos, may sumunod pa ba? Wala na. Paano pa kayo pupunta na? Hindi nga nag-28 eh. Magti-20 pa. Marami pang dadaanan yan after 29. 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21. Saka pa lang yan mag-20. Diba? Marami pa dadaanan yan bago yan mag-20 pesos. Kaya tantanan nyo ako sa mga katarantaduhan nyo na yung bigas na yan ay magbe-20 pesos. Diba? Hindi yan magbe-20 pesos. Nagbigay kayo ng 29 pesos na bigas. Ano? Luma. Diba? Luma. Paluma na. Tapos ang sasabihin nyo, paluma pa lang pwede nang kainin. Ba't hindi nyo kinain? Tama. Bakit pinakakain nyo sa mahihirap? Kayo muna kumain.
Di ba? Dapat kayo yung mga role model. Kayo unang magsaing, kainin nyo. Kapag okay sa katawan nyo, saka nyo pakain sa amin. Mother Pebbles! Na, ang tagal na kitang hinahanap. Sige. Mother, meron mo ano ipapalabas na video? Nabasa ko kasi yun sa post ni Maharlika na meron daw ipapalabas na video about pulburon. To be honest, hindi ko pa po siya napapanood. Yung video na yan, kung meron man, sana ipalabas na para malaman ng taong bayan yung sagot sa matagal na nating tinatanong na pinagdusahan ni Agent Morales. Nakulong pa siya dahil dyan. Yang pulburon issue na yan na sana lumabas na ngayong araw na ito sa liwasang Bonifacio daw po yata ipalalabas. Miss Pebbles, sa tingin mo, sa paglabas ng video na sa makilos ba ang ating militar? Sa palagay ko, ito na yung tamang panahon para kumilos ang militar kapag napanood na nila yung video tungkol sa pulburon. Huwag na tayong magpagamit, lalo na tayong pasensya na kasi galing ako sa trabaho. Pati mga militar ngayon ay napaglalaruan na rin. Nawawalan na kayo ng dignidad. Diba? Sunod-sunuran kayo. Bakit na kayo sa leader nyong wala namang gawa? Katulad na lang ng mga pulis ngayon, 3 days red alert, then bring your own food. Diba? Tama ba yung ginagawa niyo sa mga kapulisan? Hindi. Pinapyasan niyo na nga ng 50 pesos eh. Miss Pebbles, kayo po ay openly nagsasabi na kaibigan ninyo si First Lady Lisa Marcos. Is it friendship over between you and the First Lady Lisa Marcos or the Marcos family? Over. O-V-E-R. Over. Good shot, bad shot. Bad na bad siya. Thank you, Mother. Mabuhay ka. Diba? Hindi, ganito kasi ang sinabi ko eh. Susuportahan ko kayo, pero once na may nakita akong anomalya, magsasalita ako. Umuwi ako ng Pilipinas dahil sa kanila. Sumuporta ako. Nasa Japan ako eh. Kasama ko sila sa Japan. Nagdi-dinner kami. We had dinner 1 sa Ginza. Kasama ko, kaharap ko si Bongbong, silang kumakain kami sa isang restaurant sa Japan. Kaya sa Japan pa lang kilala ko na sila. She gave me her number, lahat, pati number sa bahay, number ng mga private, ng mga secretaries niya, lahat, alam ko yan, nandito sa phone ko. Umuwi ako, sinuportahan ko sila. Pero ang sabi ko, once na nakakita ko ng hindi maganda, babatikusin ko kasi hindi po ako yung klase ng tao na pangit na nga yung ginagawa, sinusuportahan mo pa. Ay, sorry sa mga Ensaymada vloggers. Sa mga LBM. Sorry sa mga BBM followers, ha? Yung alam nyo nang mali yung gutom na kayo, tapos sa video, pinakikita nyo busog kayo. Diba, ang hirap nun. Ang hirap umarte na maayos ang buhay mo, pero hindi naman. May pasensya na sa mga Ensaymada vloggers. Pasensya. Eh siguro baka maganda yung buhay nila kasi binabayaran sila. I agree. Diba? Yun lang po yun. Kaya yung mga vlogger kasi na hindi naman yan sila nakakaramdam ng hirap eh. Kaya, Hindi ko nga alam kasi ano eh, binabayaran eh. Katulad yan kasi nagtanong ako na pwedeng sumagot kahit sinong Ensaymada vloggers o BBM followers na tama ba na magpakain ka ng worth 20 million na pagkain sa SONA? Bilang isang Pilipino na hindi naman siguro maayos yung trabaho nyo, no? Hindi ko naman linalahat ng mga vloggers mahihirap, pero siguro naman nasa level lang kayo ng mga level, nasa B lang kayo or C lang kayo, di ba? Hindi kayo A ng mga sumisweldo ng 100,000 a month, katulad ng mga USEC asset na sumisweldo ng 200. Hindi nga kayo mapapasok sa loob ng palasyo eh. Di ba? Tapos, pinagtatanggol nyo yung 20 million na pagkain sa SONA. Hindi kayo makapilipino. Miss Pebbles, singit lang po. May bagong lumabas na survey ang RKMD kung saan ang
two of the top performing representatives sa Congress. Number one, si Speaker Martin Romualdez at number two, si Sandro Marcos. Ano po masasabi niyo? Sila gumawa niya. Ah, Ano bang nagawa nila? Oh, maski naman dati pa eh. Hindi naman, narinig niyo ba pangalan ni Romualdez nung araw? Hindi. Narinig lang natin ang pangalan ni Martin nung naging presidente yung pinsan niya. Diba? Kasi lagi siyang nakadikit. Pero, dati pa, wala namang proyektong nagawa yan eh. Ano ba yung Tacloban ngayon? Hindi ko naman sa bulinalait yung mga taga-Tacloban. Marami po akong kaibigan dyan ha. Hindi nyo nga napaganda yung Tacloban. Tapos si Sandro, nag-umpisa lang yan sa SIM registration, Maharlika fans, nagpapogi. Wala na. After nun, wala na siya nagawa. Tapos, top 2 sila. My God. Kano yan? Sinasabi ninyong gawa-gawa lang nila ito. Bakit kinakailangan nila gumawa ng sarili survey para pataasin ang kanilang mga sarili sa ranking? Para paniwalaan sila ng tao na gumagalaw sila. Para mabango yung pangalan nila. Yan naman ang politics eh, di ba? Marumi ang politika. Isa sa pinakamaruming industriya sa mundo, politika at showbiz. Lahat gagawin nila. Umangat lang ang pangalan nila. Kaya mahiya naman kayo. Sandro, mahiya ka naman. Wala ka pang nagagawa, boy. Wala pa. Nakuhanan ng video sa BGC ang paglapat ng presidential chamber sa helipad ng St. Louis. Ano po kaya ang inyong masasabi tungkol dito? Sino ang sumunod ng chamber na po? Kasi yung presidential chopper, kaya nga presidential chopper eh, presidente lang yung pwedeng gumamit niyan. Sa pagkakaalam ko ha, presidente o miyembro ng pamilya. Hindi po yan pwedeng ipagamit sa iba. Kaya hindi natin alam kung yung presidente ba o yung first lady ba o isa pa sa mga anak sinugod sa ospital. Pero karapatan po natin yung malaman. Yan po yung tinatawag ng transparency. Kailangan po yan ibinabalita kung nagkasakit man ng presidente o hindi. Kailangan binabalita po yan. Hindi po yan pwedeng gamitin ng kung sino-sino lang. After po nung paghatid, ang alam ko nung pauwi naman is ibang chopper na yung ginamit. Which is may mga sundalo na. Full battle. Oo. Full gear battle na yung suot ang sumundo. So, sino siya? Ibig sabihin, importanteng tao. Ngayon, nagtataka yung mga tao kasi that was July 17. Then, July 19, si PBM nasa birthday ni Abalos. So, sino yung gumamit ng presidential chopper? Ano yan? Kapag gusto nyong gamitin, ganun-ganun na lang. Samantalang yung mga mahihirap naghihintay dyan na makasakay ng bus o makasakay ng jeep bago makauwi ng bahay nila. Ito kasi yung administrasyon na masyadong lang inalta. Masyadong alta yung galawan. Galawang mayayaman. Hindi na nila tayo napapansin. Ms. Petos, open book ang iyong buhay na share mo naman sa publiko. Dati kang nalulungkit sa paggamit ng ilan na. Yes. Sa tingin mo, ang Pangulo kasi natin ngayon is allegedly, people are questioning his state of mind dahil sa tingin siya ay ilong din sa paggamit nito. Sa tingin mo ba, kung ganito sa haba ng panahon na siya ay magamit pa rin, hahantong talaga ito sa pagkakataon na ikakabisang ng kanyang kalusugan? Yes, kahantong yan. Magkakaroon yan ng rebound. Magkakaroon ng rebound yan. Lalo na kung hindi lang droga yung tinitira mo. Lalo na kung umiinom ka pa ng alak. Lagi kang puyat sa gabi. Hindi healthy yung mga pagkain na kinakain mo. Marami kang iniisip. Stress ka. Lahat yan. Lalo na kung nagkakaedad ka na. Yun nga mga healthy tao. Kapag nagkakaedad na, nagkakasakit pa, yung pa kayang mga addict, yung pa kayang mga hindi maayos yung ginagawa nila sa buhay nila. Katulad ko, dati akong user. Ngayon, nag-rebound na, binalikan na ako.
high blood na ako, diabetic na ako, mahina na yung immune system ko. At kapag ikaw ay nasa ilalim ng droga, hindi matino ang utak mo. Hindi mo alam lahat ng gagawin mo. Pabago-bago ka ng isip. Pabago-bago ka ng isip. Yung mga plano mo, hindi mo maitutuloy. Kasi yung amats mo, iba. Ayokong matawa kayo ha, kasi ganito yung naging amats ko nung time na user ako. Kapag nakagamit ako, lilinisin ko yung bakit. Lilinisin ko, pag malinis na yan, magpa-follow up po ako. Kasi nawala yung amats ko. Pagka-follow up ko, mag-iisip na naman ako ng iba kong amats. Yung lininis ko, yung rep ko, ililipat ko sa sala. Yung sala ko, ililipat ko sa lagayan ng rep. Yung cabinet ko, ilalagay ko sa kwarto. Meron pa nga pong time, Pasko. Binalutan ko ng gift wrap kung bahay ko. Ganun po ang isip ng mga nagda-drugs. Sino po ba sa mga kakilala nyo ang nagdroga na naging maayos ang buhay? Wala. Wala po. Kaya nga po nauuso ngayon ang krimen na naman dahil marami na naman bumalik sa droga. Marami na naman nire-rape. Maraming nawawalang mga bata. Maraming pinapatay. Dahil nagbalikan na naman yung mga dating user na nagbagong buhay na nung kapanahonan ni Duterte. Diba? Yung mga nakalista ngayon, yung mga nag-pumirma sa tokhang nung araw, nung time ni Duterte, doble-doble na ngayon. Dilat na naman ang mga mata nila. Nakakatakot. Kaya walang mananalo sa droga. Wala. Maski ako for 23 years, hindi ako nakaipo. Dahil kapag bago yung utak ko, hindi ako pumapasok ng trabaho. Pag nasa trabaho na ako, tatakas ako. Hindi niyo pa napapansin yun? Na for 2 years, ang gulo ng utak ng presidente. At higit sa lahat, lagi niyo tatandaan, ang nakadroga, hindi nagpapakita. Hindi nakikipag-usap at hindi yan tumitingin ng mata sa mata. Hypothetically matter, lumabas ang video na ating pinakaabangan. Ano kaya sa tingin mo ang magiging handling mo ng administrasyon o ng palasyo para ito ay pasinungaling? This time, mahihirapan na sila. May AI ba silang gagamitin na excuse? Sigurado ko, ito yung time na wala na silang magagawa. Once na lumabas tong pulburon video na to at makita natin na siya mismo ay sumisikot, wala na. Bad siya. Maraming salamat, Mother. See you later. See you later. Nanay. Tignan nyo nag-give sila nanay yun. Diba? Mama, excuse me. Ano po ba yung palagay nyo po ang naging epekto ng war on drugs ng Duterte administration? Kung ikukumpara natin ngayon. Ako kasi gusto ko yung war on drugs ni Duterte. Isa yan sa mga ginawa ni Duterte na unang-unang gusto ko. Yung war on drugs. Maraming lugar ang naging tahimik. Yung mga lugar na kinatatakutan nating lumakad sa gabi, naging tahimik. Nakakalakad na ang mga tao kahit madaling araw. Kahit babae ka pa, lumakad ka mag-isa sa gabi, walang gagalong sa'yo. Dahil yan sa war on drugs ni Duterte. Pero ngayon, natatakot maski ako sa sarili kong lugar. Natatakot ako maglakad. Dahil nagkalat na naman po ang masasamang tao. Diba? May ginawa ba sila? Wala. Gumawa sila ng eksena yung Shabu Hall sa Alitagtag. Na nakahuli sila ng worth how many billions ng Shabu. Na hanggang ngayon, hindi pa rin po natatapos yung pagkikilo. Hanggang ngayon, hindi nyo pa rin linalabas kung ilang kilo yung nahuli yung Shabu. Wala na rin Diba? pati driver. Ngayon, pati yung driver nawawala na rin. Tapos mo yung driver. Ang laki ho nun eh, no? Diba? Saan ka nakakita ng Shabu na worth billion at ilang tonelada na nagkasya lang sa isang van? Huwag nyo kaming gawing tanga. Lalo na ako, user ako dati. Huwag nyo kaming tanga. At saka ilabas nyo yung driver. Dapat yan, consistent yan, na linalabas nyo sa news kung ano na yung status nung Shabu Hall na yan. At paano nauso dito sa Pilipinas na tinatakpan nyo ang mukha ng mga kriminal?
Katulad na lang nung dalawang pumatay dun sa beauty queen at dun sa boyfriend niya. Inilabas nyo na nakatago ang mukha. Diba? Bakit? Tapos yung hinuli nyo sa KOJC na babae, kitang-kita yung mukha. At pinipilit pang tumistigo laban Oo. kay Pastor. Diba? Anong klaseng batas meron kayo? Diyos ko, abalos ha. Kailan ako. Day. Ay, day. Wingy is real. Sorry po, at gano'n sa Madam, ano yung inyong opinion na sa kabila ho ng napakaraming mga issue na dapat pagpukusan ngayon, bakit kaya, ano yung nakikita yung reason, bakit sila nakapokus ngayon kay Pastor Kibuloy? Wala kasi silang project eh. Akala nila yung issue ni Pastor Kibuloy is magiging malaking issue para sa mga tao. Pang ano nila yan eh, pang tawag dito, pantakip sa mga katamarang sa mga katamaran nila. Wala silang project. Panakip butas. Pantakip lang nila yung kay Kibuloy eh. Saan ka makakakita? Galing daw sa kaibigan yung 10 million na nakapatong sa ulo ni Kibuloy, which is hindi yun tumutama sa batas. Bawal po kayong humingi o tumanggap ng pera para gawing ibigay na reward sa taong kriminal na sinasabi yung kriminal ha. 10 million ang nakapatong sa ulo ni Kibuloy. Ang dami-daming dapat tingnan at ayusin dito sa bansa natin. Nakafocus kayong lahat kay Kibuloy. Yeah. Kung mahuhuli nyo si Kibuloy, magiging 20 pesos ba ang bigas? Hindi. Kung mahuhuli nyo si Kibuloy, magkakaroon ba ng trabaho mga Pilipino? Hindi. Kung mahuhuli nyo si Kibuloy, mapapauwi nyo ba ang mga OFW para magkaroon ng trabaho dito sa Pilipinas? Hindi. Hindi. Diba? Kaya mag-focus kayo doon sa mga trabaho nyo. Lalo ka na, BBM. Presidente ka. Ikaw yung, kumbaga, ikaw yung ama ng isang tahanan. Ikaw yung haligi. Kaso wala kang gawa. Wala kang gawa. Excuse me, Ma'am Dito. Pinatatanong ko nila daw kagigay sa pagkasaloyan. Yung ano daw lang dito sa sinabi ni Vice President sa sample na interview daw. Sa designated survivor. Yes. Actually, yung designated survivor ni sa US kasi totoo yata yan. Yung merong designated survivor, diba? Pero for sa gaya nga ng sabi ni Bibi Sara, it is not a joke and it is not a bomb threat. Wala po siyang plano na pasabugin ng batasan, which is hindi naman niya talaga gagawin. Pero kung hindi niyo naiintindihan yung sinabi ni Inday Sara, wala siyang panahon para i-explain yun sa inyo. Hindi po yung sagot ko. Wala rin po akong panahon i-explain yun sa inyo kung hindi nyo na-gets. Ang dapat tanungin dyan is bakit hinayaan ni BBM na mag-resign si Inday Sara? Bakit hindi siya magsalita? Diba? Dapat magsalita ka kasi gabinete mo yan eh. Vice President mo yan. Linigawan nyo nga yan eh. Nagpunta kayo ng Davao. Linigawan nyo yan para maging vice presidente nyo pero bakit nag-resign? Yun ang malaking tanong. Hindi issue dito yung designated survivor. Ang issue dito is bakit umalis si Bibi Sara bilang sekretary ng DepEd. Ibig sabihin, may mali. Nagsalita na siya. Di ba? Nagsalita na siya nung isang araw na maraming pangako na hindi tinupad ng presidente nung time na kinausap siya na maging vice president. Kaya yun ang gusto nating malaman. Alam ko na gusto niyo rin malaman yun kung ano yung mga dahilan kung bakit siya umalis bilang DepEd secretary. Pero sinabi niya na tungkol to sa bansa at sa trabaho. Huwag niyo intindihin yung designated survivor. Ang intindihin natin yung kung bakit nag-aalisan ang mga nagtatrabaho ngayon sa administrasyon. Meron din ako nabalitaan na isa sa sekretary ay aalis pagtapos ng SONA.
na nagpasa na siya ng resignation paper pero hindi siya pinayagan dahil nga magsosona, which is malaking kahihiyan para sa presidente, nalayasan siya ng sekretary niya bago magsona. Marami na pong aalis. Siguro, it's time na magising na kayong lahat. Kayong mga nasa BBM administration, magising na kayong lahat. Maawa naman kayo sa mga Pilipino. Nakakauhaw pala magsalita ng Dire-diretso. nakakauhaw pala magsalita ng dire-diretso. Hindi niyo naman ako in-inform. Buti na lang may dala akong inumin. Comedy po muna tayo, ha? Okay. Hindi po ba ako boses binata sa video? Hindi ho. Ay, mukhang babae. At tara na! So, yayain na. Punta na kayo dito, guys. Hindi mainit. Maganda yung natin, pwesto natin dito. Maganda yung hangin. Mabango yung hangin. Walang amoy pulburon. Madam Peoples, inform lang po natin yung ating mga kababayan hanggang anong oras daw kayo dito. Kasi alas 2 po magsisimula yung saliwa sa Saliwa sa Bonifacio. Yes. So siguro bago po mag alas 2 mga quarter o ganyan, aalis na po tayo dito at pupunta na po tayo sa Liwasang Bonifacio. Tuloy-tuloy po yung boses ng tao sa zona. Boses ng tao. Ano bang tawag nila dito? People zone. People's Zona. People zone. Hindi po to People's Power, ha? People's Zona po. Madam Pebbles, dadating po ba siya? Sara sa Liwasang? Ayun ang hindi natin alam kasi si BP Sara mahilig yan sa pa-surprise. Yes. Hindi po natin alam kung darating. Pero ang alam ko kasi nandito siya sa Manila. Sana dumating si BP Sara mamaya. Isang malaking rally po yung magaganap mamaya. Kaya punta po tayong lahat. Magkita-kita po tayo doon. Maraming salamat po. Parang boses binata na ako. Pwede ko lang. Okay. Salamat. Thank you. Ayun na. Ayan sila Jonathan. Then, pahinga-hinga muna mga kaibigan. Ayan, salamat po sa ating mga OFW, immigrant na nanonood sa ngayon. Maraming salamat sa inyong mga kababayan. And yun nga po, confirm. Kanina kasi nung nasa bahay kami, yun po yung sabi ho sa amin. So, sila Sir Jonathan Morales, sila Madam Peoples, sila yung mga nandito talaga ngayon kasi yung pinaka-final talaga nito is doon po sa Liwasang Bonifacio. Kaya mapapansin nyo mga kababayan, doon talaga ang marami doon sa Liwasang Bonifacio. Hello Ma'am Igay, Ate Melby, yan, doon talaga ang pinaka-final po nito mga kababayan. Kaya dito kami ngayon, tapos makita nyo kung anong sitwasyon dito. Then after this mga kaibigan, before 2 PM this day, no? So pupunta po kami sa Liwasang Bonifacio. Maraming salamat po Madam Kalachuchi, thank you idol. And Maricel, sa lahat po ng mga kaibigan natin. Hindi po. Zona. Hindi, yung Zona. Ikikain kami. Hindi, yung Isang libo lang. Inaabangan namin yung kay BP. Akala ko ba naman Sana mag-contra zona si BP. Wala po. Makikikain kami kasi isang libo lang sa kusibo isang tao Hindi mo isang tao. Oo, ano yung kakain na pati mo tumulong? Maraming salamat Ate Melby guys. Don't forget kaibiganin po natin si Ate Melby. Kasi isang libo lang kami Oo. kakain. Wait lang. Upo muna ako. Masakit na yung aking